Ako si Carlo, isang simpleng mangingisda mula sa Batangas at kasama ko ang aking asawa, si Mabel, sa isang biyahe na para sa amin ay isang pagsasanay ng aming komplikadong relasyon. Minsan na kaming nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, ngunit sa pagkakataong ito, hiniling ni Mabel na maglakbay kami sa dagat upang magpahinga at mag-usap. Umaga pa lang nang kami ay umalis at sa unang bahagi ng biyahe ay puno ng saya ang aming usapan. Walang humpay ang aming tawanan habang iniwasan naming pag-usapan ang mga seryosong bagay. Ngunit habang lumalalim ang pagdilim ng langit, nagsimula ang hindi inaasahan. Ang aming bangka ay tila nawawala sa direksyon, kahit pa napakaalam ko sa mga alon ng dagat. Carlo, sa tingin mo ba ay tama ang direksyon natin? Tanong ni Mabel, nag-aalala ang tono ng kanyang boses. Tiningnan ko ang horizon, naghanap ng pamilyar na tanda, ngunit wala akong makitang kahit ano. Sa pagdaan ng oras, ang aming pag-aalala ay lumalim. Ang dagat ay tila nagkaroon ng sariling buhay, nilalaro kami na parang kami ay mga manika sa kanyang ibabaw. Hanggang sa isang matinding alon ang bumagsak sa aming bangka at kami ay napadpad sa isang hindi kilalang isla. Ang isla ay tila napapalibutan ng misteryo, isang lugar na hindi nakikita sa mga mapa na tila umaakit sa amin papalapit sa kanyang masukal na kagubatan. Hindi ko ito matandaan, Carlo. Saan kaya tayo napadpad? Tanong ni Mabel habang pilit na iniinda ang takot sa kanyang mga mata. Sa aming paglapit sa pampang, nakita namin ang kakaibang tanawin ng isla. Mga puno na tila lumalakad sa kanilang sariling mga ugat. Mga tunog na hindi namin maipaliwanag na nagmumula sa loob ng kakahuyan. Baka may tao dito. Baka may makakatulong sa atin. Sabi ko kay Mabel, bagamat ang aking dibdib ay puno ng kaba. Habang kami ay naglalakad sa gilid ng dagat, biglang may lumitaw na matandang lalaki mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim, mga mata na tila nakakita na ng maraming bagay. Hindi kayo dapat nandito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig ng panganib. Umalis na kayo bago pa maging huli ang lahat. Napatingin kami sa isa't isa ni Mabel. Ang aming mga puso ay tumitibok ng mabilis. Sino ang matandang ito? Bakit niya kami binabalaan? Sa kabila ng takot, binalak naming makipag-usap sa kanya, ngunit bigla siyang nawala na parang bula. Carlo, ano ito? Ano ang nangyayari? Tanong ni Mabel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Hindi ko alam ang sagot. Ang isla ay tila puno ng mga lihim na hindi namin maipaliwanag. Sa kabila ng takot, isang bagay ang malinaw, kami ay napadpad sa isang lugar na puno ng misteryo at ang bawat hakbang ay tila papunta sa isang mas malalim na lihim. Sa paglipas ng oras, habang kami ay naglalakad sa loob ng kakahuyan, naramdaman namin ang patuloy na pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila may sariling buhay, bumubulong ng mga bagay na hindi namin maintindihan. Ang isla ay tila umiikot sa sarili nitong mundo at kami ay mga tagapanood lamang sa kanyang kakaibang kwento. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang isang tanong ay hindi maalis sa aming isipan. Paano kami makakauwi at ano ang naghihintay sa amin sa lalim ng misteryosong isla? Ako si Marco at kasama ko ang aking asawang si Lila sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Noong una, ang paglalayag namin ay para lamang makahanap ng kapayapaan at makalimot sa gulo ng lungsod. Ngunit nang mawala ang aming bangka sa gitna ng dagat, natagpuan namin ang aming sarili sa isang misteryosong isla na tila bagay nilikha mula sa mga alamat at panaginip. Pagkatapos naming masiguro na ligtas kaming nakarating sa pampang, nagsimulang umikot ang aking isipan sa mga posibilidad. Paano kami makakabalik? Ano ang mangyayari sa amin dito? Ngunit ang isla ay tila may sariling kaparaanan ng pagtanggal sa aming mga alalahanin. Ang hangin ay sariwa,
Ang mga puno ay nag-aalok ng lilim na nagpapagaan sa init ng araw, at ang dagat ay nagpapalipad ng mga alon na tila musika sa aming pandinig. Habang iniikot namin ang isla, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Lila. Para bang may tawag ang lugar na ito sa kanya, isang tawag na hindi ko marinig. Marco, sabi niya, parang may bagay dito na dapat nating tuklasin. Hindi ba't parang pamilyar ang lugar na ito? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano magiging pamilyar ang isang isla na ngayon lang namin nakita? Gayunpaman, pinalipas ko ang pag-aalala. Baka ito'y epekto lamang ng pagod at ng kakaibang sitwasyon namin. Patuloy kami sa pag-iikot at napansin naming may mga palatandaan ng kasaysayan ng isla. May mga sinaunang bato at mga eskultura na natatakpan ng moss, mga pintuan na tila patungo sa ilalim ng lupa, at mga guhit sa lupa na hindi namin maipaliwanag. Ang mga ito ay tila bahagi ng isang sibilisasyong matagal nang naglaho. Ngunit sa kabila ng misteryo, may pakiramdam ako ng seguridad. Parang may mga matang nagmamasid, ngunit hindi upang manakit, kundi upang tiyakin ang aming kaligtasan. Habang lumalalim ang hapon, nagpasya kaming magpahinga sa isang lugar na may magandang tanawin ng dagat. Umupo kami sa tabi ng isang malaking bato at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Lila. Marco, nararamdaman mo ba ang koneksyon sa lugar na ito? Parang may kwento itong nais ipahayag sa atin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero nararamdaman ko rin ang kakaibang aura ng lugar. Parang may diwa ito na bumabalot sa amin na nagsasabi ng mga kwento ng nakaraan. Minabuti kong sumang-ayon. Oo, Lila, parang may mga lihim na hindi natin nakikita. Mga kwento na hindi natin naririnig. Habang pinagmamasdan namin ang mga bituin na nagsisimulang magningning sa kalangitan, naisip ko ang aming bangka. Saan na kaya ito napadpad? Paano kami makakabalik sa aming buhay? Ngunit sa halip na pag-aalala, may kapayapaan sa aking puso. Parang may kasiguraduhan na ang isla ay may mga sagot sa aming mga tanong. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming tunog mula sa likuran. Isang kaluskos na tila galing sa mga dahon at sanga. Tumayo kami na puno ng kaba, handa sa kung anumang panganib. Ngunit sa aming pagkagulat, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng kasaysayan. Magandang gabi, bati niya sa amin, sa boses na tila galing sa mga kwento ng nakaraan. Ako si Elias at ako ang tagapangalaga ng isla. Dinala kayo ng mga alon dito dahil may mga bagay kayong dapat matutunan. Hindi kami makapagsalita sa pagkabigla. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Ano ang ibig niyang sabihin sa aming dapat matutunan? Bago pa man kami makapagtanong, nagpatuloy siya. Ang isla ay puno ng mga lihim at kayo ang napiling makahanap ng mga kasagutan. Sa aming isipan ay nagumpisang lumitaw ang mga larawan ng mga sinaunang tao, mga pagdiriwang at mga sakripisyo. Parang may bahagi dito na nauugnay sa amin, isang kwento na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Sa pagdulo ng aming pag-uusap, sinabi ni Elias ang mga salitang hinding-hindi namin makakalimutan. Ang isla ang magbibigay sa inyo ng daan pauwi, ngunit kailangan ninyong makinig sa kanyang mga kwento. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagbalik, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa aming sarili at sa lugar na ito. Ngunit paano? Ano ang mga kwento ng isla na kailangan naming pakinggan? Habang nagbabadyang bumalik ang matanda sa kagubatan, naiwan kami ni Lila na puno ng mga katanungan. Ang isla ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang buhay na nilalang na may mga lihim na naghihintay na malantad. Ngunit paano namin sisimulan ang paglalakbay na ito?
Sa likod ng aming isipan, alam namin na ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay at ang tunay na twist ng aming kwento ay hindi pa nagaganap. Pagkatapos ng ilang oras na paglalayag sa kawalan, tila walang kasing haba ng oras na lumipas. Unti-unting bumungad sa amin ang isang isla na tila isang anino sa malayo. Ang hangin ay nagdali sa amin ng kakaibang halimuyak, isang halo ng dagat at ng isang bagay na hindi ko mawari. Si Mara, ang aking asawa, ay nasa tabi ko, tahimik na nagmamasid sa papalapit na isla. Pareho kaming nababalutan ng pag-aalala at pananabik. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa pampang na iyon? Habang papalapit kami, napansin namin ang kakaibang anyo ng isla. Hindi ito tulad ng tipikal na tropikal na pulo na puno ng buhangin at mga puno ng niyog. Sa halip, ang dalampasigan nito ay nababalutan ng makapal na berdeng halaman at ang mga puno ay tila umuusbong mula sa lupa na may mga sanga na para bang mga braso na inaabot ang kalangitan. Ang dagat ay tila lumalapit sa isa't isa sa isang palibot na yakap sa isla, na sinasabayan ng alon na tila may sariling buhay. Nang marating na namin ang pampang, dama ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang mga ibon na umaawit, walang mga insektong nag-iingay. Tanging ang banayad na tunog ng alon na bumabagsak sa dalampasigan. Naglakad kami ni Mara sa buhangin, ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas na tila mabilis na nilalamon ng lupa. Sa kabila ng damdaming nagbabantang panganib, may kung anong puwersa ang humihila sa amin patungo sa gitna ng isla. Habang naglalakad kami, napansin namin ang kakaibang hugis ng mga bato na nakapalibot sa amin. Ang mga ito'y parang mga sinaunang palatandaan na may mga ukit at simbolo na hindi namin maipaliwanag. Mara, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa isang malaking bato na may mga ukit ng mga taong tila nagdaraos ng isang ritual. Para bang may kwento ang bawat bato dito. Lumapit si Mara sa akin, ang kanyang mga matay puno ng kuryosidad at takot. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit nandito ang mga ito sa gitna ng kawalan? Tanong niya. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit may nararamdaman akong koneksyon sa mga ukit na iyon na para bang may sinasabi sa amin ang isla. Patuloy kaming naglakad hanggang sa narating namin ang gitna ng isla kung saan naroon ang isang malaking kuweba. Sa labas nito, may mga tanim na bulaklak na hindi karaniwang nakikita sa ibang lugar. Ang mga bulaklak ay may mga kulay ng asul na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Tila may sariling buhay ang mga ito, nagsasayaw sa hangin na para bang may sinasambit na lihim. Dahan-dahan kaming pumasok sa kuweba, ang dilim nito ay tila bumabalot sa amin. Sa loob, ang mga dingding ay puno ng mga ukit na mas detalyado kaysa sa mga nakita namin sa labas. May mga larawan ng mga taong nagtitipon, nagsasayaw at tila nagdarasal sa isang Diyos na hindi namin kilala. Sa gitna ng kuweba, may isang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito, naroon ang isang lumang libro na ang mga pahina ay tila yari sa balat ng hayop. Ang mga titik ay nakasulat sa isang sinaunang wika na hindi namin maunawaan. Ngunit sa kabila ng hindi pagkakaintindihan sa wika, dama ko ang bigat ng mga salitang nakaukit dito. Para bang may sinasabi ito sa amin, isang babala o isang lihim na dapat naming tuklasin. Mara, tingnan mo ito, sabi ko habang hawak ang libro. Para bang isang kwento ng isla ang nakaukit dito. Habang binabasa namin ang mga pahina, unti-unting bumukas ang pintuan ng kuweba. Sa labas, isang liwanag ang nagmula sa langit na para bang may bumubukas na daan patungo sa kung saan. Ang hangin ay biglang nagbago, nagdala ng malamig na simoy na tila may kasamang boses na bumubulong. Sundan ninyo ang liwanag at tuklasin ang lihim na nakatago. Nagtama ang aming mga mata ni Mara, parehong nababalot ng takot at kagustuhan na malaman ang katotohanan.
Sa kabila ng panganib, unti-unti kaming lumabas ng kuweba, sinusundan ng liwanag na nagmumula sa kalangitan. Habang papalapit kami, ang isla ay tila nagbabago. Ang mga halaman ay gumagalaw sa hangin, nagsasayaw sa ilalim ng liwanag. At sa aming paglapit, biglang nagbukas ang lupa sa harapan namin at isang hagdan pababa sa kadiliman ang lumitaw. Ang boses ay bumalik, mas malakas, ang lihim ng isla ay nasa ilalim. Tuklasin ninyo ang katotohanan na matagal nang nakatago. Nagkatinginan kami ni Mara, parehong nag-aalinlangan ngunit puno ng pagnanasa na malaman ang lihim ng isla. Sa aming pagpasok sa hagdan, alam naming wala nang balikan. Sa ilalim ng lupa, ang katotohanan ay naghihintay. Isang katotohanan na magbabago, sa amin magpakailanman. Sa pagpatak ng araw sa ikalawang umaga namin sa misteryosong isla, nagising ako sa tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Si Marco ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko, kaya't dahan-dahan akong bumangon upang hindi siya magising. Nakaramdam ako ng kakaibang hilakbot sa paligid, para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga punong kahoy. Habang naglalakad ako sa pampang, napansin kong may mga bakas ng paa sa buhangin na nagmumula sa kagubatan. Hindi iyon ang mga bakas namin ni Marco at siguradong may ibang tao sa isla. Nagsimula akong sundan ang mga bakas, nagtutulak sa akin ang pag-usisa at kaba. Sa bawat hakbang, tila lumalakas ang kabog ng aking dibdib at hindi ko maiwasang isipin kung saan ako dadalhin ng mga bakas na iyon. Pagkatapos ng ilang minuto, narating ko ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito may isang lumang kampo. May mga sirang tolda, kaldero, at mga gamit na tila iniwan sa pagmamadali. Pumapaligid sa akin ang katahimikan, ngunit sa kabila nito'y may nararamdaman akong presensya. Alam kong may nakatago sa likod ng mga puno, nagmamasid sa bawat kilos ko. Hindi ko mawari kung ito ba'y kaibigan o kalaban. Dahan-dahan kong nilapitan ang kampo at sa aking pagkagulat, may isang lumang journal na nakatago sa ilalim ng mga kalat. Nang buksan ko ito, nakita kong puno ito ng mga guhit at mga tala tungkol sa isla. May mga larawan ng kakaibang hayop at halaman at mga mapa na tila nagpapakita ng mga lihim na daan. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang mga huling pahina, ang isla ng walang hanggan, walang nakakaalis, walang nakakabalik. Napapitlag ako sa likod nang marinig kong may naglakad papalapit. Si Marco iyon, gising na at halatang balisa. Anong nakita mo? Tanong niya habang tinitingnan ang journal sa aking mga kamay. May ibang tao dito, sagot ko, at mukhang matagal na silang nawala. Tinulungan niya akong tingnan ang iba pang gamit sa kampo at napagtanto naming hindi kami ang unang naligaw sa islang ito. Ngunit ang tanong ay, nasaan na sila ngayon? Habang patuloy kaming nag-iimbestiga, may narinig kaming kaluskos sa likod ng mga puno. Hindi na kami nagdalawang isip at sinundan ng tunog. Hindi nagtagal, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang puno. Tila hindi nagulat sa aming pagdating. Naglalakbay kayo sa peligro, sabi niya. Ang boses ay parang mula sa ibang panahon. Maraming lihim ang isla na ito at hindi lahat ay handang malaman ang mga ito. Sino siya? Paano siya nakarating dito? At ano ang ibig niyang sabihin? Binigyan niya kami ng babala. May dahilan kung bakit hindi kayo makakaalis, ang isla ang pumipili kung sino ang mananatili. Nagkatinginan kami ni Marco at ramdam ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na naging interesado sa misteryo ng islang ito. Alam kong delikado, ngunit may kakaibang puwersa na humahatak sa akin upang alamin ang katotohanan. Nang tanungin namin ng matanda kung paano kami makakaalis, ngumiti siya ng malungkot. Ang bawat tanong ay may kapalit na sakripisyo, sabi niya. At sa bawat sagot, may kapalit na lihim. Pagkatapos ng ilang minuto,
Ang matanda ay naglaho sa likod ng mga puno. Iniwan kaming puno ng mga katanungan at kaba. Bumalik kami ni Marco sa dalampasigan. Dala ang journal at ang bigat ng aming bagong natuklasan. Ngunit sa aming pagbalik, may isang bagay na kakaiba. Ang aming bangka, na dati iwasak at wala ng pag-asa, ay biglang nasa ayos na. Parang bago at handang-handa na para sa paglalayag. Ngunit alam naming imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang oras na wala kami doon. Tila nilalaro kami ng isla. Tila may puwersang hindi namin maipaliwanag na nagmamanipula sa aming kapalaran. Habang nakatingin ako sa karagatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapawi sa aking mga balikat. Alam kong hindi ito ang wakas ng aming pakikipagsapalaran. Sa kabila ng lahat, alam kong may mas malalim pang misteryo ang naghihintay na madiskubre. Nang sumakay kami ni Marco sa bangka, alam naming may panganib na nag-aabang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa kaming harapin ang lahat. Ang bawat alon ay tila may dalang kwento at sa bawat hampas nito'y may lihim na naghihintay na mabunyag. Ngunit bago pa man kami makalayo, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa ilalim ng bangka. At sa isang iglap, naramdaman naming paunti-unting hinihigop pababa ang bangka. Ang isla, tila hindi pa handang pakawalan kami. Sa kabila ng takot, isang bagay ang malinaw. Ang aming kwento ay malayo pa sa katapusan. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan, kami ni Elena ay naglalakad sa kahabaan ng dalampasigang tila walang hanggan. Ang aming pag-asa na makahanap ng tulong ay unti-unting nauupos, lalo pat hindi pa namin natatagpuan ang aming bangka. Pero sa kabila ng aming takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin upang ipagpatuloy ang paglalakbay sa misteryosong isla na ito. Nang gabing iyon, nagpasya kaming magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno na tila nagsisilbing kanlungan. Nakaramdam kami ng kakaibang enerhiya sa paligid, tila ba may mga matang nagmamasid sa amin. Subalit, hindi ko pinansin iyon, sa halip ay niyakap ko si Elena habang pinipilit na magpakatatag sa kabila ng aming sitwasyon. Bukas, kailangan nating maghanap ng makakain, sabi ni Elena habang pinipilit ang kanyang boses na hindi manginig. Oo, bukas, pero kailangan din nating mag-isip kung paano makakabalik sa bangka. Hindi ako papayag na hindi tayo makauwi, tugon ko, na pilit pinipigilan ng pag-aalala. Nagising kami kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Ang araw ay muling sumikat, nagbigay liwanag sa tila ba walang katapusang dilim ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin ni Elena ang kakaibang marka sa lupa. Mga hieroglyph na tila ba isinasalaysay ang isang kwento. Hindi namin maipaliwanag, pero ang mga simbolo ay tila nag-uugnay sa amin sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. Sa tingin ko, dapat nating sundan ang mga markang ito, sabi ni Elena habang sinusuri ang mga ukit. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumang-ayon ako. Ang mga marka ay nagsilbing gabay sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, tila ba nagiging mas pamilyar ang paligid. Ang mga puno, ang hangin, pati na ang tunog ng mga alon sa dagat, lahat ay tila bumabalik sa alaala. Sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang sinaunang puok na tila isang altar. Ang mga batong nakapalibot dito ay may mga ukit na katulad ng nakita namin kanina. Sa gitna ng altar may isang lumang libro na tila ba naglalaman ng kasaysayan ng isla. Nang binuklat ko ito, napansin ko ang pahina kung saan nakasulat ang kwento ng isang mag-asawang nawala sa dagat at natagpuan ang misteryosong isla. Elena, tingnan mo ito, bulong ko habang pinapakita sa kanya ang mga pahina. Habang binabasa namin ang kwento, unti-unting nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang mga simbolo ay kwento ng mga naunang tao sa isla, mga tao na nawala sa dagat, katulad namin. Ang isla pala ay may kakayahang magpakita sa mga nawawalang bangka
at tila isang puwersa ang nagtutulak sa mga tao na manatili dito. Parang nangyari na ito dati, sabi ni Elena habang nakatingin sa akin. Oo, pero paano tayo makakaalis? Tanong ko habang nararamdaman ang pag-aalala. Sa gitna ng altar may isang maliit na piraso ng papel na tila ba isang mapa. Sa likod nito may mga nakasulat na kakatwang salita na hindi namin maunawaan. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na sundan ang direksyon ng mapa. Habang sinusundan namin ang landas ng mapa, naramdaman namin ang pag-iiba ng enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila bumibigat at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas nakakatakot. Sa dulo ng landas, natagpuan namin ang isang kuweba na tila ba nagtatago ng lihim. Sa tingin mo, ito na iyon? Tanong ni Elena habang nakatingin sa dilim ng kuweba. Walang ibang paraan kundi pasukin ito, sagot ko, na pilit pinapakalma ang sarili. Pumasok kami sa loob at sa kabila ng dilim ay may nakita kaming liwanag sa dulo. Ang sinag ng ilaw ay tila ba nag-uudyok sa amin na lumapit. Habang papalapit kami, naramdaman ang kakaibang presensya. Parang may kung anong puwersa ang nagmamasid sa amin. Sa dulo ng kuweba, natagpuan namin ang isang lumang pintuang gawa sa kahoy. Nang buksan ko ito, hindi ko inaasahan ang aking nakita. Isang bangka, ang aming bangka, na tila ba inihanda para sa aming pagbabalik. Subalit bago pa man namin maabot ito, naramdaman namin ang paggalaw ng lupa. Ang kuweba ay tila bumabagsak at ang mga bato ay nagsisimulang maglaglagan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang isang tinig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isla. Huwag kayong umalis, kayo ang susunod na tagapangalaga. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tinig. Pero sa kabila ng lahat, alam namin ni Elena na hindi kami maaaring magpaiwan. Tumakbo kami papunta sa bangka at sa kabila ng panganib ay nagawa naming makalabas sa kuweba. Sa gitna ng dagat, habang palayo kami sa isla, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang ibig sabihin ng tinig. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa natatapos ang kwento. Sa huli, ang isla ay nananatiling misteryo, patuloy na nag-aabang sa mga susunod na maglalakbay. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman ko habang tinititigan ang isla mula sa aming kinatatayuan. Ang misteryosong isla na nagpakita sa amin matapos mawala ang aming bangka ay tila may sariling buhay. Ang hangin ay nagbibigay ng malamig na dampi na para bang may ibinubulong na lihim, habang ang mga alon ay patuloy na umaawit sa ritmo ng kanilang misteryo. Kasama ang aking asawa na si Lila. Unti-unti naming sinimulan ang paglalakad patungo sa gitna ng isla. Ang mga puno ay tila kumikilos sa bawat hakbang na ginagawa namin. Ang kanilang mga sanga ay nag-iingay na parang may gustong ipaalam. Sinikap kong hindi magpaapekto sa kakaibang atmosfera, ngunit hindi ko maitatanggi ang kaba sa aking dibdib. Ram, sa tingin mo ba may tao dito? Tanong ni Lila habang mahigpit na nakahawak sa aking braso. Di ko alam, Lila, pero ang pakiramdam ko, hindi tayo nag-iisa. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa kabila ng aming sitwasyon, kailangan kong magmukhang matatag para sa kanya. Pinasok namin ang isang maliit na daanan na tila inukit ng likas na mga elemento, puno ng mga ligaw na bulaklak at makakapal na damo. Ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging mas malakas, bumubulong sa amin ng mga kwento ng nakaraan. Hindi namin alam kung anong klaseng kwento ang dala ng lugar na ito, ngunit alam naming may misteryo sa likod ng bawat tunog. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, napansin ni Lila ang isang bagay na nagbigay ng takot sa kanyang muka. Isang lumang kubo, halos natatakpan ng mga halaman, ang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Sa unang tingin, tila wala itong buhay, ngunit sa mas malapit na inspeksyon, makikita ang mga bakas ng tao, isang pinto na bahagyang nakabukas at mga yapak na tila papunta at paalis. Ram, tingnan mo yan, mukhang may nakatira dito.
Bulong ni Lila, ang kanyang mata ay naglalaro sa pagitan ng takot at pagkauhaw sa kaalaman. Lumapit kami sa kubo ng dahan-dahan. Sinilip ko sa loob at nakita ang mga lumang kasangkapan, isang mesa, ilang upuan, at mga librong puno ng alikabok. Sa kabila ng kalumaan, may mga bakas na tila may gumamit kamakailan lang. Ang amoy ng kahoy at lumang papel ay bumabalot sa buong paligid. Biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Nagkatinginan kami ni Lila, ang aming mga puso ay sabay na tumibok ng mabilis. Ang tunog ay papalapit at hindi namin alam kung ano ang aming haharapin. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng karanasan, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang ningning. Hindi namin alam kung siya ba ay kaibigan o kalaban, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng kakaibang takot. Ah, may mga bisita pala ako, sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay tila may musika ng alon. Hindi ko inaasahan na may makakarating sa isla na ito. Sino kayo? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, sinisikap na maging matatag kahit ang aking tuhod ay tila nang hihina. Ako si Mang Isko. Dito ako nakatira at ang isla ang aking tahanan. Sagot niya. Maraming taon na ang lumipas mula nang may huling bisitang dumating dito. Sinubukan naming makipag-usap kay Mang Isko, ngunit bawat tanong ay nagbubukas ng bagong misteryo. Ang kanyang mga sagot ay laging may kalakip na mga paligoy-ligoy na para bang may tinatago siyang lihim. Unti-unti, naramdaman namin na ang isla ay hindi basta-basta lugar. Ito ay tahanan ng mga kwento na mas malalim kaysa sa aming inaakala. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit kami nandito? Ngumiti si Mang Isko, ang kanyang nangiti ay puno ng hiwaga. Minsan, ang isla ay pumipili ng mga bisita. May dahilan kung bakit kayo nandito at iyon ay kailangang ninyong tuklasin. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa dagat. Ang alon ay tila nagwala at ang hangin ay biglang lumakas. Napatingin kami sa direksyon ng tunog at doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang aming bangka na sa kabila ng lahat ng pahiwatig na nawala na, ay palutang-lutang sa dalampasigan, buo at tila walang bahid ng pinsala. Luminga kami kay Mang Isko, ngunit siya ay nawala na parang bula. Ang kanyang kubo ay naglaho na rin, wala ni bakas na may tao doon. Ang isla ay tila bumalik sa pagiging tahimik, ngunit alam namin na may mas malalim itong kwento na hindi pa namin natutuklasan. Ang misteryo ng isla ay nagsisimula pa lamang at kami ay nasa gitna ng isang kwento na maaari pang magbago ng aming buhay. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa magiging kapalaran namin sa lugar na ito? Nagsimula ang araw na may malamig na simoy ng hangin at ang mga alon sa paligid ng isla ay tila may gustong iparating na mensahe. Sa bawat hampas ng tubig sa dalampasigan, parang may kwentong gustong isiwalat ang dagat. Ako si Marco at kasama ko ang aking asawang si Elena sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahang magiging puno ng hiwaga at panganib. Matapos ang ilang araw na pananatili sa isla, unti-unti na naming natutuklasan ang kakaibang mga bagay sa paligid. Ang mga halaman ay tila hindi karaniwan. May mga kulay at hugis na hindi pa namin nakikita noon. Ang mga ibon, sa halip na umawit, ay tila may sinasambit na wika. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakanakakabahala ay ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Isang umaga, habang naglalakad kami sa gilid ng gubat, may napansin kaming isang landas na tila bago sa amin. Ang landas na ito ay nababalot ng mga gumagapang na halaman at tila bihirang daanan ng tao. Sa kabila ng kaba, nagpasya kaming sundan ito
umaasang makakahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Habang sinusundan namin ang landas, napansin naming lumalalim ang katahimikan sa paligid. Ang mga huni ng ibon ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang tunog, isang tila pag-ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagsimula akong kabahan, ngunit hinawakan ni Elena ang aking kamay na para bang sinasabi niyang magkasama naming haharapin ang anumang mangyayari hanggang sa narating namin ang isang maliit na burol. Sa tuktok nito may isang lumang estruktura na parang isang altar. Ito ay yari sa mga batong may ukit na mga simbolo na hindi namin maintindihan. Subalit ang talagang pumukaw ng aming pansin ay ang isang lumang libro na nakapatong sa gitna ng altar. Kinuha ito ni Elena at binuksan. Sa loob, may mga pahina na puno ng mga larawang guhit kamay, mga mapa ng dagat, mga larawan ng mga kakaibang nilalang at mga kwentong tila mula pa sa sinaunang panahon. Habang binabasa ni Elena ang ilang bahagi, may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Agad kaming napalingon at nakita ang isang matandang lalaki. Ang kanyang anyo ay tila bahagi na ng isla. Ang kanyang balat ay kulubot at tila banig ng mga karanasan. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating ninyo, sabi niya sa amin. Ako si Casimion, tagapag-alaga ng lihim ng islang ito. Nagkatinginan kami ni Elena, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang islang ito ay may kanya-kanyang kwento. Ang mga nakatala sa librong iyan ay bahagi ng kasaysayan ng mga naunang naglayag na tulad ninyo. Sila'y hinanap ang isla para sa mga sagot na dala ng kanilang mga puso. Paliwanag ni Casimyon. Bakit kami? Tanong ni Elena, halatang naguguluhan pa rin. Ano ang kinalaman namin dito? Kayo ang pinili ng tadhana. Ang inyong pagkawala sa dagat ay hindi aksidente. Kayo ay dinala rito upang ipagpatuloy ang nasimula ng mga nauna. May misyon kayong dapat tapusin. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila biglang bumagsak sa aming mga balikat. Sa kabila ng lahat, nag-uumapaw pa rin ang aming kuryosidad. Ano ang misyon na iyon? Hindi ko kayo maaaring pilitin, dagdag ni Casimyon, subalit kung pipiliin ninyong talikuran ang landas na ito, kailangang iwanan ninyo ang lahat ng nalaman ninyo sa islang ito. Naguguluhan man, may bahagi sa akin na nagsasabing dapat naming alamin ang buong katotohanan. Tumingin ako kay Elena at nakita ko sa kanyang mga mata ang kaparehong damdamin. Alam naming ito na ang simula ng mas malalim na pakikipagsapalaran. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, biglang bumalik ang ugong mula sa ilalim ng lupa, mas malakas kaysa kanina. Ang lupa sa paligid namin ay nagsimulang umalog at mula sa kawalan may lumitaw na anino sa likod ni Casimyon. Isang figura na tila pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung saan ko nakita. Ano ang ginagawa nito rito? Habang unti-unting lumilinaw ang itsura ng figura, biglang nanlaki ang mga mata ko. Ang figura ay may hawig kay Elena. Isang Elena na mas matanda, mas misteryoso, at tila may alam sa mga bagay na hindi pa namin natutuklasan. Napatitig ako sa kanya at sa isang iglap, nawala ang figura kasabay ng pagpukaw ng isang tanong na alam kong magpapabago sa lahat. Paano kung hindi lamang kami ang naglalakbay sa islang ito? Bilang mag-asawa, wala kaming pinangarap, kundi ang makahanap ng tahimik na lugar kung saan namin masusulit ang aming oras. Kaya naman nang makuha namin ang lumang bangkang iniwan ng aking ama, hindi kami nagdalawang isip na gamitin ito para sa aming mahabang bakasyon. Sa gitna ng kalmadong dagat, palubog na ang araw at nag-uumpisa nang kumulimlim ang langit. Sa bawat hampas ng alon sa bangka, dama ko ang saya at kapanatagan. Ngunit hindi namin inaasahan ang mangyayari sa susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Dumaan ang mga araw na puno ng saya. Naglayag kami sa mga puok na hindi pa namin nararating. Ngunit isang gabi,
Habang kami sa gitna ng dagat, bigla na lamang bumalot ang makapal na ulap at bumuhos ang ulan. Walang humpay ang hangin na tila nagtatangkang sirain ang aming bangka. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin napansin na napalayo na pala kami sa aming orihinal na ruta. Hindi nagtagal, naramdaman namin ang pagkawasak ng bangka sa ilalim ng aming mga paa at tuluyan kaming inanod ng alon. Nagising ako sa malamig na buhangin. Sa aking tabi ay si Elias, ang aking asawa, na tila ba walang malay. Sa aming paligid ay isang kakaibang isla na hindi namin inaasahan. Ito ay puno ng mga puno at halaman na tila ba hindi pa nakikita ng tao. Ang katahimikan ng isla ay nakakatakot na para bang may buhay na nagmamasid sa bawat galaw namin. Sa aming pagkagising, napagpasyahan namin ni Elias na galugari ng isla. Habang naglalakad, hindi namin maiwasang makaramdam ng kakaibang presensya. Tila ba may mga matang nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga puno. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami sa paglakad, umaasang makakahanap ng ibang tao o kahit anong palatandaan ng sibilisasyon. Habang tumatakbo ang oras, naramdaman namin ang pagkauhaw at gutom. Sa kabutihang palad, nakakita kami ng maliit na batis na may malinis na tubig. Doon kami nagpalipas ng ilang oras, nagpapahinga at nag-iisip kung paano kami makakabalik sa aming tahanan. Ngunit habang nag-uusap, napansin namin ang isang kakaibang bagay sa gilid ng batis. Isang lumang journal na tila ba iniwan ng isang tao mula sa nakaraan. Binuksan ni Elias ang journal at doon nagsimula ang aming pagkabighani. Ang mga pahina nito'y puno ng mga kwento at larawan ng isla, mga misteryosong pangyayari na hindi namin maipaliwanag. Ang mga nakasulat ay tila ba nagsasabi ng isang uri ng sumpa na bumabalot sa lugar. Ayon sa kwento, ang sinumang makapasok sa isla ay hindi na muling makakalabas. Sa bawat pahina, nararamdaman namin ang pagtaas ng tensyon. May mga tala tungkol sa mga nawawalang tao, mga tunog na hindi maipaliwanag, at mga nilalang na tila ba nagtatago sa dilim. Habang binabasa namin, unti-unting bumabalot sa amin ang takot. Paano kung ang isla ay may buhay na tila ba nakatali sa bawat taong dumadating dito? Paano kung hindi na kami makakabalik sa aming pamilya, sa aming tahanan? Bigla, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran. Nagkatinginan kami ni Elias, kapwa hindi makapaniwala sa narinig. Tumayo kami, nagmamadaling lumayo mula sa batis. Sa pagtakbo, napansin namin ang mga anino na tila ba sumusunod sa amin. Mabilis ang tibok ng aming mga puso. Ang takot ay tila ba naglalagablab sa aming mga dibdib. Sa aming pagtakbo, bigla kaming nakatagpo ng isang lumang kubo na tila ba iniwan ng mahabang panahon. Puno ito ng sapot at dumi, ngunit sa loob ay may isang bagay na nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang lumang radyo na mukhang gumagana pa. Agad itong kinuha ni Elias, umaasang makontak ang sino man sa labas ng isla. Habang sinusubukan niyang itune ang radyo, biglang may narinig kaming kakaibang boses mula rito. Hindi namin maipaliwanag ang narinig, isang boses na tila ba galing sa ibang mundo. Ang boses ay nagsasabi ng mga salitang hindi namin maunawaan, ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi kayo makakalabas. Napatingin kami sa isa't isa, ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung ang isla ay may buhay na hindi namin nakikita? Paano namin matatakasan ang lugar na ito na tila ba punong-puno ng misteryo at panganib? Sa gitna ng aming takot, alam namin na kailangan naming kumilos. Ngunit paano? Sa dulo ng aming pag-uusap, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Tila ba may bagay na papalapit sa amin. Habang nakatayo kami sa gitna ng lumang kubo, narinig namin ang isang malakas na pag-ugong, isang tunog na tila ba nagmumula sa kailaliman ng isla. Sa aming likuran, isang anino ang lumitaw, bumabalot sa buong paligid.
Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa misteryosong isla na ito. Sa kabila ng pagod na dala ng ilang araw na paglalakbay at ng kawalang katiyakan kung saan kami dadalhin ng alon, nagpatuloy kami ni Mateo sa aming paglalakbay. Ang dagat ay tila walang katapusang asul na kumot na bumabalot sa amin. Pero sa kabila ng kawalan, hindi namin iniwan ang pag-asa na matatagpuan namin ang daan pabalik. Isang umaga, habang ang araw ay nag-aalab sa silangan, may nakita kaming tila anino sa malayo. Ang aming mga mata ay napako sa direksyon nito, umaasa na sana'y ito na ang aming hinahanap. Mateo, tingnan mo iyon, sigaw ko, punong-puno ng pag-asa habang itinuturo ang tila kapirasong lupa sa malayo. Nagmadali kami, binilisan ang pagsagwan sa direksyon ng aninong iyon. Ang aming mga puso ay sabay-sabay na tumitibok, pinupuno ng pananabik at pag-asa. Sa wakas, tila may silbi na ang aming matagal na paglalakbay. Sa paglapit namin, unti-unting lumilinaw ang anyo ng isla, isang pirasong lupa na napapaligiran ng luntiang kagubatan at mabuhanging dalampasigan. Pagdating namin sa pampang, dama ko ang buhangin sa ilalim ng aking mga paa. Ang init nito ay tila palatandaan ng bagong simula. Mateo, ito na nga ang hinahanap natin, isang bagong pag-asa, sabi ko habang pinagmamasdan ang kagandahan ng isla. Sa aming pagpasok sa loob, mas lalo naming naramdaman ang kakaibang aura ng lugar. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga lihim, mga kwentong nais iparating. Habang kami naglalakad, may mga tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid. Mga huni ng ibon, mga kaluskos ng dahon, at ang banayad na agos ng tubig mula sa ilog sa malapit. Nang biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa kagubatan. Ano iyon? Tanong ni Mateo, tila may halong kaba at pagtataka. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog, umaasang baka ito'y magbigay linaw sa misteryo ng isla. Sa aming pagsunod, kami napadpad sa isang lugar kung saan may nakatayo na matandang puno. Ang mga sanga nito ay tila mga braso na nagpapahiwatig ng mga lihim. Sa ilalim ng punong ito, may nakita kaming isang bagay na nakabaon sa lupa. Ang isang bahagi nito ay tila gawa sa metal, kumikinang sa sikat ng araw. Paglapit namin, napansin naming ito'y isang lumang kahon. Dapat natin itong buksan, sabi ni Mateo habang maingat na binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang sulat, tila mga tala mula sa isang taong minsang nanirahan dito. Ang mga titik sa sulat ay pamilyar na para bang nakita na namin ang mga ito noon. Habang binabasa ang mga sulat, unti-unti naming natutuklasan ang kwento ng isang mag-asawa na nawala rin sa dagat, tulad namin. Ang kanilang kwento ay puno ng pag-asa, takot at misteryo. May mga pahiwatig na tila may nangyari sa kanila sa isla, isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang bigla naming napansin na may isa pang sulat na naiiba sa mga nauna. Sa likod nito'y may nakasulat na pangalan, Mateo. Ang puso ko'y biglang bumilis, naghalo ang kaba at pagtataka. Mateo, bakit nandito ang pangalan mo? Tanong ko, hindi maitatago ang aking pagkabigla. Si Mateo ay tila natigilan, ang kanyang mukha'y puno ng pagtataka. Hindi ko alam, pero parang may koneksyon tayo sa lugar na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang isla ay may mas malalim na kwento kaysa sa inaakala namin. Habang patuloy kaming nag-iisip kung ano ang kahulugan ng pagkakatagpo namin sa sulat, biglang umihip ang hangin at ang mga dahon ng matandang puno ay nagsimulang magkaluskos. Sa likod ng ingay nito, may narinig kaming tila mga yapak papalapit sa aming kinaroroonan. Napalingon kami sa direksyon ng tunog at doon namin nakita ang isang anino na papalapit. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar na para bang nakita na namin siya sa aming nakaraan.
Ang aking puso'y tila tumigil sa pagtibok habang ang anino ay patuloy na lumapit. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang isla ay hindi lamang isang pirasong lupa sa gitna ng dagat. Isa itong pintuan sa mga lihim na hindi pa namin lubusang nauunawaan. At ngayon, sa harap ng anino na papalapit, alam kong may bagong kabanata na magbubukas sa aming kwento. Isang misteryo na magdadala sa amin sa hindi namin inaasahang landas. Nilukob kami ng dilim at takot habang nakaupo sa gilid ng isla. Ang mga alon ay tila naglalaro sa aming mga paa. Walang kahit isang senyas ng aming bangka. Nawala ito kasabay ng pag-ikot ng mundo sa gabi. Sa kabila ng pag-asa, hindi pa rin namin makita ang landas pauwi. Hindi ako makapaniwala na narito kami sa isang pirasong lupa sa gitna ng karagatan na tila sumisibol mula sa kawalan. Alam mo ba, minahal kita hindi dahil sa mga plano natin sa hinaharap, sabi ni Marco habang pilit na bumubungis-ngis sa kabila ng sitwasyon. Minahal kita dahil sa mga sandali tulad nito, ang mga sandaling di natin inaasahan. Napangiti ako. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng pagod, naroon pa rin ang ligaya sa mga mata ni Marco. Sa bawat pagkakataon na pinipili niyang nangumiti, tila bumabalik ang liwanag na unti-unting nawala sa amin. Ngunit may isang bagay sa paligid na hindi namin matanggal sa isipan. Ang kakaibang tunog na tila nagmumula sa puso ng isla. Isang mabagal na ugong, parang tibok ng puso ng isang higanteng nilalang. Naririnig mo ba iyon? Tanong ko kay Marco. Pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng tunog. Tumango siya. Oo, parang may buhay ang isla. Baka bahagi ito ng misteryo, sagot niya, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ko. Nagdesisyon kami na sundan ang tunog, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang maglakbay sa loob ng kagubatan ng isla. Sa bawat hakbang, nadarama namin ang lamig ng hangin na bumabalot sa amin. Ang mga dahon ng puno ay tila mga daliri na nag-aabot sa amin, nag-aalok ng pag-asa at panganib sa parehong pagkakataon. Sa bawat hakbang na palapit, mas lalong lumalakas ang ugong. Para kaming dinadala sa isang sinaunang mundo na puno ng lihim. Hanggang sa marating namin ang isang clearing, isang lugar kung saan tila nagwawakas ang kagubatan at nagsisimula ang isang bagong yugto. Doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inasahan, isang sinaunang estruktura na nakatago sa likod ng makakapal na mga puno. Ang mga pader nito ay may mga ukit na hindi namin maipaliwanag, mga simbolo na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna nito, isang altar na tila naglalaman ng isang bagay na bumubuhay sa ugong. Lumapit kami, hinaplos ang malamig na bato ng estruktura. Ang mga ukit sa pader ay tila nagkukwento ng isang alamat, isang kwento ng mga nawawalang kaluluwa na hinahanap ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa gitna ng altar, isang kristal na naglalabas ng liwanag na nagbubukas sa aming mga mata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Marco, ano ito? Tanong ko, habang pilit na hinahanap ang kasagutan sa mga mata niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kristal ay nagbigay ng isang malakas na liwanag. Bumalot sa amin ng enerhiya na tila bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Nakita namin ang aming bangka, ang mga sandali ng aming paglalakbay, at ang mga pangarap na pinagsaluhan namin. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang anino ang lumitaw, isang figura na tila nakatayo lamang sa gilid ng altar, nakamasid sa amin, puno ng lihim na hindi namin maipaliwanag. Marco, sino siya? Bulong ko habang ang liwanag ay unti-unting naglalaho, bumabalik sa normal ang lahat. Ngunit sa halip na sagutin, hinawakan ni Marco ang kamay ko ng mahigpit. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko. Parang may koneksyon siya sa atin. Ang anino ay naglaho kasabay ng liwanag, ngunit ang ugong ay nanatiling buhay na buhay, isang paalala na mayroong higit pa sa isla kaysa sa nakikita ng mga mata.
Bumalik kami sa dalampasigan, dala ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit sa kabila ng misteryo, naroon ang pag-asa, isang pag-asa na patuloy na naglalakbay sa aming mga puso. Sa dulo ng gabi, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa abot tanaw, naramdaman namin ang bagong pag-asa. Ngunit habang inaakala kong natagpuan na namin ang lahat ng lihim ng isla, isang bagay ang bumalot niya sa akin. Isang pakiramdam na hindi pa ito ang katapusan, na sa likod ng bawat liwanag ay isang mas malalim na misteryo. Ngunit paano kung ang misteryo ay hindi tungkol sa isla kundi sa amin? Paano kung ang anino sa altar ay may daladalang lihim na nag-uugnay sa aming nakaraan at hinaharap? Habang naglalakbay ang araw sa langit, isang katanungan ang bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na lihim ng isla?